po mga kaamigo. Salamat po sa panonood ninyo palagi at pagsuporta sa mga kapwa namin, mga antingero, agmatero, mga manggagamot. May mga special po tayo na topic ngayon at sana po ay sundan niyo po yung video ito simula hanggang sa dulo. Ayan mga kaamigo, may special po tayong panauhin ngayon. Yung kaburo po natin sa spiritual at naging kasama rin natin sa mga previous video natin na tayo ng gamot. Walang iba po kundi si Jason, spiritual healer. Ayan po. Kumusta ang buhay-buhay bro? Pero talaga. Kaya yan bro, bali ang topic lang natin ngayon ay tatanong lang ako ng mga konti lang naman yung mga experiences mo sa pagiging manggagamot at ano-ano yung mga pwede mong i-share sa mga kapwa rin natin manggagamot, lalo-lalo na sa mga nagsisimula pa. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kalodi. Ako pala si Jason Spiritual Healer. Bago lang ako sa YouTube channel ni Brother Nats. Meron po aming pintuhan tungkol sa panggamot. Diba, brother? Ito yung panggamot ng mga kalodi. Kapag bago ka pa lang, ibig sabihin nag-aaral ka pa. Hindi ka pa masyadong kabisado. Hindi ka masyadong kabisado. At saka yun, palagi kumang bilasalan yung orasyon at saka pulong para darating yung araw kapag nandiyan na sa kapakalooban ka na mga kalodi, pupunan siya doon na Bali bro, ay tanong mo lang bro, mga ilang taon ka nagsimula nitong yung panggagamot? Yun, sa akin, simula ako 18 18 years old ka? 13 to 18 years old. Pero hindi pa ako masyado yung 13 kasi yung isipan ko yung hindi pa masyado. May tanong ko lang bro, saan mo nakuha yung mga yung sabi niyo pagiging manggagamot? Saan mo namana yung pagiging isang manggagamot? Sa aking kapuhan. Sa lolo mo? Lolo sa akin. Ito yun sa akin. Bali, na ipasa yung sa'yo. Bali yung lolo mo bro, ay isang manggagamot talaga. Ano bang mga style niya sa panggagamot bro? Yung mga pwede mo bang ma-share bro yung mga style niya sa panggagamot? Yung i-share ko bro, yung gamot namin yun lang nakita ko. Kapag dumating sa bahay niya yung kasimple niya, yung mga tao dumating sa bahay, pinaupo niya tapos kinuha siya ng tubig at pinagdasalan niya at yun, yun sa kasimple niya. Ipapainom yung mga may orasyon, may dasal. At saka kung halimbawa kapag yung nakawan yung tao na dumating sa iya kasi yung magpasusi talaga yung pahula kung sino yung nanakaw at saka sino yung nanakaw, sino yung kumuha ng mga halimbawa mga pintas or yung mga ganun din. Yun Kagawa siya ng ritual. Yung gamit yung tubig. Yung tubig, meron siyang ilagay doon. Yung lagay niya. May ilalagay siya. Bali gagamitin niya yung parang bulang kristal. Yung parang maliit. Dito yung nalaman kung sino yung dito. Sino yung dito. Saan yung lugar sa nito. Sa pagiging isang manggagamot, simula ng 13 years old ka pa hanggang 18. So may mga pagkakataon ba bro na napanghihinaan ka ng loob na
Sa baga, gusto mong umayaw na sa isang pagiging manggagamot. Marami bro. Marami po Mm. sa akin dumating yung mga pagsubok. Mm. Pagsubok bro. Nagdating sa akin yung kinaan ako. Sabi ko sarili ko, kaya nito ba? Mm. Back-out na ba ako sa panggamot? Kasi mahirap maging isang manggamot. Mahirap bro. Mm. Kasi yung isang manggamot talaga, napakahirap. Kapag nandyan ka sa kalagayan, buhay mo, kaya mo. Totoo yan. Kaya mo yan sa pasinti mo. Mm. Kaya mo. Para lang magaling sila bro. Oh, para mapagaling lang. Siyempre, kapwa rin tayo magagamot. No? Na-experience ko rin yung mga ganyan na sa baga, minsan panghihinaan tayo ng loob. Pero yun, siyempre, bumabalik tayo sa pagiging isang magagamot kasi siyempre, iniisip natin yung kapakanan ng kapwa natin. Sila ay gumaling. Katulad ko, ako, sa akin, yung mga iba, pagka may natingnan ako ng mga pasyente, parang dinudurog din yung puso ko. Gusto kong tumulong sa kanila. So, yun bro, yung pangatlong ano ko lang din naman na katanungan sa iyo para ma-share natin sa mga ano natin. Ano bang magiging tips mo sa mga makabagong mga nanggagamot bro? Mga bagong mga baguhan, ano bang mga tips mo dun sa inyo? Yung payo. Mm-hmm. Yung payo ko sa baguhan na mag-aral. Bago lang sila sa isang manggamot kasi pinag-aralan mo na yung mga orasyon. Yung mga bro, sa ating research ko, ipagtuloy nila. Yung pagpatuloy, Pagpatuloy lang yung pag-aaral. Huwag yung hinaan yung Loob kasi lumalaban lang kayo palagi. At bago kayo lumalaban mga kaludi, ito yun. Palagi kang tapat sa pamilya. At palagi kang nagdadasal. Para bigyan ka ng kalakasan. At katinuan sa isipan mo. Kasi mahirap kasi manggamot. Hindi basta-basta na manggamot. Darating yung araw na maka-encounter tayo namang ulam na malakas. May ibang manggamot mga kaludi na bro, may ibang manggamot na hindi kakayanin yung aura yung mangkukulam. Kasi malakas. Pagdating sa digmaan yan, pagdating sa panggamot, ang iba mga kaludi, iba mga bro, nagkadugo. At hindi na. Kasi yung orasyon sa kalaban, yung orasyon sa mangkukulam at mga lakas na mga jablo at mga engkanto. Dito mo. Di bali. Sa'yo Pupunta. yung orasyon nila kapag wala kang poder. Yung ma-share ko bro. Tayong dalawa. At saka ibang tumingin sa YouTube channel ko sa mga followers ko. Puntahan nyo si Minunats. Siyempre naman, ikaw bro, Maraming salamat. magsusuportahan tayo. Ano po ang magiging advice mo pa sa mga iba na nagsisimula pa sa panggagamot, lalo na sa estilo ng exorcism? Yun bro, ano bang mga Yung mapayo ko dyan sa nagsisimula pa lamang sa panggagamot. yung lalo na yung sa exorcism, yung nagpapasanib. Nagpasanib, yung pinatawag yung nangambala sa katawan ng tao, yung pasinti na dumating sa amin, sa harapan namin, yung kapag magpagdamot, pinatawag. Yun, mahirap talaga. Kapag maka-encounter ka talaga ng malakas, hindi mo alam. Yung pumunta mo, yung laban pumuntahan mo, napaka-hirap talaga. Kasi buwis yung buhay mo yan. Hindi mo alam kung ikaw ba yung matalo at siya ba yung matalo. Hindi nyo alam kasi malakas yung ulam. Hindi mo alam kung nakakaarap mo kasi malakas yung ulam at saka sa sarili mo bago ka palang manggamot
ibig sabihin hindi mo kayanin yan. Kailangan mo ng kasama na Kailangan mong kasama na malakas. May experience. Oo. May experience. Maraming experience sa buhay, maraming experience sa panggamot. Oo. At hindi yan basta-basta sa panggamot, hindi lang sa panggamot. Marami din mga kalakasan. Yung ano. Kalakasan. Ako rin, magsishare lang din ako bro. Sa ano lang din sa akin. Yung pagiging isang magagamot kasi, sinasabi, lalo na yung pagka sinubukan mo na yung, kasi marami klaseng paggagamot ko. May iba-ibang klaseng paggagamot o style. Tsaka, dito tayo sa exorcism, yung nagpapasanin sa mga ginagambala na yung sinasaktan yung mga makukulang, mga ano. Yung ganun kasi, hindi yung basta-basta pinapasok-pasok lang. Iba kasi, marami ng pagkakataon na maraming namatay dyan. Yung sa baga, kasi pinasok nila yung ganyan na uri ng panggamot na hindi ba nila kaya. Yung mayano ko lang, may share ko lang din sa kanila na sa baga, tulad ng sinabi mo, yung share mo rin sa kanila. Sa akin naman, ang isi-share ko sa kanila is maganda talaga kapag handa tayo sa laban. Ibig sabihin, yung physical, mental, physical, saka spiritual natin, pagsamahin natin yung lahat. Yung tatlong ano yun, mental, physical, at saka spiritual natin, magkasama yun para talagang handa tayo sa laban. So baga, hindi lang yung spiritual lang yung ano kasi sinabi natin spiritual, siyempre, before ka magkakandak ng gano'n, magpapapasanin, siyempre mamumodel ka muna, pupuderan mo muna yung sarili mo. Pero kapag siyempre ikaw naman, yung physical mo naman, may diferensya, kunyari may parang dinadamdam ka ngayon. So, yun, kung sa baga, para sa akin, hindi pwede lalaban ka na may kung sa baga sa gera, may tama ka na, may tama ka na sa baril. Basta may tama ka. Yun, may konting diferensya nga. Tapos, dito naman tayo sa mental. Kailangan talaga, paghanda mo talaga yung yung isipan mo, na talagang hindi ka matatalo sa laban. So baga, i-mindset mo palagi sa isipan mo, ma-mindset mo palagi na mananalo tayo palagi sa laban kasi gabay natin yung Panginoon. Sa akin, kasi yun, hindi lang basta-basta kumuha ka lang ng bawa. Maraming manggamot na katulad natin na nag-upload sa YouTube channel at sa FB. Yun, maraming manggamot na bago lang kumuha din ng orasyon. Hindi nila alam kung anong direksyon yan. Kung saan yung direksyon sa gagamitin, kung saan yung gamitin yung orasyon. Hindi nila alam yung anong hubad yan. Halimbawa, Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Kung saan yung purpose sa orasyon. Kasi kapag kuha ng kuha, darating yung araw ng alupin, hindi nyo alam. Pag kumuha kayo ng mga orasyon yan, hindi nyo alam kung saan yung patungo sa orasyon. Dapat, tapat yan. Dapat, alam mo kung anong mga ibig sabihin nun. at alam mo yung susi. Para kapag pumudil ka, yung tinatawag mo yung mangkukulam, alam mo lang yung susi yan. Mapasanib yung nanggambala sa katawan. Sakit sa katawan. Yun. Kasi marami kang maraming tangan sa katawan. Maraming talaga. Hindi lang ang maliit din yung iba. Kasi marami nang mga ibang katawan sa sarili. Sa kader. Kasi marami yung iba na marami sa katawan yung mga dasal. Marami yung dasal at saka yung mga material at saka yung mga pindalan sa katawan. Pero kahit anong pa na marami yung dinadala mo sa katawan mo. Kaya anong kadami yung dinadala mo sa katawan mo. Kapag ang lahat dyan, kapag hindi gumagana, mahirapan ka. Baliwala rin. Kasi ganun nga yung bro. Bali, siyempre, parang
So bagay, ibig mong sabihin sa diretso pagkasabi, bali parang palamuti lang lahat yun sa katawan mo. Oo. Pero walang karga yun na matibay na karga. Eh, kung siyempre mga kalaban natin ng mga mangkukulam sa mababarang ano pa man yan, iba sila rin eh, may mga ano din yan, may mga depensa din yan. At saka kung makasagupa ka ngayon ng mga malalakas, paano yun? Ngayon kung didisarmahan ka ngayon yan, marunong sila parang Sumbalik. hindi na sumbalik sa diskomunyon. Yung iba nga marunong pang magtanggal talaga ng karga. Hindi, may kwintas ka. Tatanggalan ng karga ng mga ano man. Uunahin yan. Uunahin yan. Siyempre, depensa mo yan eh. So, uunahin yan. Magkataka ka na lang, mapuputol o hindi mo mapuputol o meron parang may mababali. Magkataka ka naman na parang ganon. Iba na-experience ko yan. Minsan, yung dati ba, yung ano tayo, ng gamot tayo, biglang nahangal yung mga gamit ko. Nalaglag na hindi ko naman hindi ko naman parang sinadyang tanggalin. Wala naman tanggalin, pero talagang natanggal siya, matibay yun. So, yun yung mga pinagtataka natin. Minsan, yun yung pinagtataka natin minsan. Kapag malakas yung mga nakakaharap natin, may kakayahan silang gawin yun. Kasi, brother, sa akin, sa akin supporter, yung dalawa, yung karga natin, kahit ito lang, singsing lang at kahit ito lang karga yung sa katawan, kapag buo yung paniwala mo, at buo yung paniwala at sa kapoder mo, at buo yung kasimpalataya mo sa Ama namin, mangyayari ng Diyos, yun, malakas kaya sa maraming tangan. Kasi, hindi naman yung gumagana yung tangan natin kapag walang tangan ng Diyos. Marami kasi sa atin. Material lang. Material. So bagay ito, magiging silbing lang to. Pero yung material, baga mga kaludi, yung mga material natin, kapag binuhay natin yan, kapag binalasalan natin, kapag binisinan natin ng mga tulong at sa orasyon, magana yan. Magana yan. Kahit material, magana yan. Ayan mga kamigo, yan po yung mga topic namin ngayon. At yung mga ng kaibigan natin dito na si Jason, yung mga experience niya at yung mga na-share niya na mga experiences niya at saka yung mga advices niya na kasi yung mga experience niya yun yung parang nagiging isang na rin advice niya para sa mga baguhan dyan na mga nag-aaral pa, nagsisimula pa sa lihim na karunungan at saka pumapasok sa pagiging manggagamot at pumasok sa pagiging sa kumbate spiritual. So, yun lang po ang ni Bro Jason at maraming salamat po sa pagsusubaybay palagi sa channel ko, channel ni Bro Jason. Bro, may sasabihin ka ba? Sana hindi kayo magsawang sumuporta mga kaludi. At para marami pa kayo matutunan sa amin. Kasi yung sa amin mga kaludi, yung ginagawa niyo mga kaludi sa mga baguhan ng mga gamot, ipagpatuloy niyo lang. Basta sa kabutihan lang. Huwag lang sa masama. Kapag masama, impas ka dyan. Ganoon lang yung mga kaludi. Ayan po mga amigo, hanggang dito na lang po tayo. At hanggang sa muli po at abangan niyo po yung mga ibang videos pa na gagawin namin. Maraming salamat po.